Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bentek. Pag-usapan natin yung advantage ng jobber, no? Freelancer, nasa bahay ka lang, limited lang yung budget natin, hindi natin kayang bumili ng mga large printer. Advantage niyan ay number one advantage, wala kang makina, so wala kang maintenance, no? Wala kang cost para sa maintenance. Kung sa maliit na printer nga, may maintenance no? May maintenance, so mas malaki yung maintenance sa large printer. Tsaka ang parts niyan, mas mahal. Yung mga printer head niyan, yung pinakamura yung DX11. So pag jobber ka, ayun, dito ka lang sa bahay o maliit yung shop mo, advantage. Bali parang tutubuan mo lang, no? Kasi sa tarpaulin, ang presyuhan niyan length multiply mo sa height, no? Bali halimbawa 2x3, 6. Tapos kung ibibigay sa iyo nung may-ari ng shop ay 12 pesos or 10 pesos, bali kung 10 pesos, 60 pesos lang 'yon. Magandang kuhanin yung mga no, yung mga occasion lang, birthday, first birthday, 7th birthday, yung mga ganun lang. Kasi masyadong magiging stressful yan kung kukuha ka ng mga maramihan. Kasi disadvantage ng jobber, no, hindi mo kontrolado yung quality na binibigay sa iyo. Printan mo, maaring sa una may mga magagandang ibigay yan, kaya lang pag mga bulk na, marami ka na ipapaprint, syempre minsan hindi natin maiwasan yan, nagbabago yung sa kulay, no? Tapos nagkakaroon na ng banding yung printer, tas nairan na nila, ibibigay sa iyo. Syempre number one yan, ikaw yung masisira. Ikaw yung nakipag-usap dun sa customer mo, hindi naman sila. Bali ang may transaction, ikaw at yung shop, no? Yun yung disadvantage. Pag ganitong mga yung may mga event, no, halimbawa election, hindi ka na masyadong mapapansin yan kasi maliitan ka lang. Mga nagpapaprint na marami, rumirekta yan sa sa mga shop na may mga makina. Ang bigayan yan minsan sobrang baba na. Alam naman natin na yung manipis lang yung binibigay nila pag election, mga 5 pesos lang yan, or meron pa nga ay 450, no? Meron pang nagbibigay ng ganun. Pag jobber ka, ang hirap nang makasingit. Pag magpapaprint ka, kailangan pag may mga ganung occasion, hindi rush, no? Kailangan meron kang allowable time, no? Kasi pag nag-run yan ng marami, mahirap nang isingit yung pinapagawa mo. Yun lang. Pero dagdag income pa rin yan bilang jobber, no? Kung nasa bahay ka lang, may birthday, no, halimbawa benta mo yung tarpaulin ng isama mo na yung charge sa layout, no? Simpleng layout lang, no? I-charge mo ng 150, ganun. So bali pwede mong ibenta ng 200 to 250 yung 2x3. Kasama na yung layout. Diskartehan mo na lang yan ng mga invitation. Lagyan mo ng package, no? Pre-invitation, yung mga photo, photo invitation lang, no, para mura. Tapos medyo taasan nyo pa rin ng konti kung lalagyan nyo ng souvenir, no? Para maka-attract lang sa customer. Kasi wala kang makina eh. Pag may makina ka kasi, kontrolado mo yung yung production mo, yung quality. Yan. Pagka medyo maselan yung yung customer mo at nabigyan mo yan ng hindi maganda, no, ikaw rin kasi masisira. Kaya medyo pili lang kayo ng customer na alam nyong magagawa ninyo. Yung mahirap kasi yung ang laki nga ng tanggap mo, tas na-stress ka. Pinasa mo sa ang laki ng tanggap mo, na-stress ka, pinasa mo dun sa sa shop na, kasi may mga priority din yan, no? Kung mas may malaki pang magpasa sa iyo, syempre mas priority nila yun kaysa sa iyo. Halimbawa kung 1,000 na yung pinapagawaan, ikaw lang hundreds lang, no? Ayun. Yun lang yung magiging para sa akin, yun yung na share ko lang sa inyo, lalo na sa mga magi-start pa lang, no. Yan. Ang maganda kasi habang kumikita kayo, no,
nag-upgrade din kayo ng mga machine. Kasi hindi pang habang buhay yung ating printer. Yan. Swerte na yan tumagal ng 3 taon, 5 taon. Kahit gaano ka pa kaingat, kahit gaano mo pa siya mini-maintain. Yan nga lang, tong Cameo, ano. Luman-luma na. Yan. So, yun lang po mga ka-printing, no. Hanggang sa muli, huwag nating kakalimutan mag-subscribe sa Bentech.